Kalmado ang pagtibok ng kanyang puso, Kurapika. Wala akong naririnig kahit kaunting problema. Kahit pagkabalisa, kahit pagkatakot, at kahit kasinungalingan sa kanyang puso, wala akong naririnig. Hindi niya rin iniisip na hindi siya mamamatay dahil ang tono ay tanggap na niya ang kamatayan. Ang kamatayan ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Naririnig kong tono ng pagtanggap. Paano? Paano niya nagagawa ang tonong yun? Ayoko nito! Ayoko itong marinig! Ang tonong ibinibigay ng taong yan at ganun din sa'yo! Senjutsu! Totoo lahat. Ang nasa isip niya talaga hindi siya karapat-dapat para maging hostage. At totoo rin ang kanyang pagiging pinuno sa grupo ng Spider. Ikaw talaga. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Ako ang Spider. Sinabi niya, baliwala na rin si Nagon at Killua bilang hostage. Tama siya. Kami nga pala talaga ang dihado dito. Limang taon na ang nakalipas. Nung ubusin yung buhay ng mga taga-tribo ng Kuruta. Ikaw na ba ang pinuno? Sagutin mo ako! Sinagot ka! Matanong kita, yan ba yung ginamit mo para tapusin si Ubo? Nung mamamatay na siya, anong sabi niya? Ha? Tapusan mo na. Hangal! Wala akong naalala. Kaya sagutin mo lang itinatanong ko. Nagsisinungaling ka. Hindi ba? Tama ko. Naiintindihan kita. Pareho lang tayo. Wala rin akong gustong sabihin sa'yo. Kahit ano pa. Kurapika! Sinasabi niya! Hindi! Alam ko na. Nakakita na ako ng butas. Alam ko ng kahinaan niya. Kayang-kaya ko na to. Barbecue yung karne! Ano ba nangyayari sa hotel na ito? Inasikaso na po namin. Bakit hindi kayo nag-iingat? Ito pa naman ang isa sa pinakamahal na hotel dito. Nirecommend dito ng kaibigan ko. Sayang talaga. Dapat sa iba na lang kami nag-check-in. Kung sino man sa atin ang makakita ng sasakyang sinasaka nila, ang cellphone ng pinuno. Reference ito. Tatlong bagay lang ipagagawa ko sa inyo. Sige, magsalita ka. Makinig kang mabuti. Hindi ko na ito uulitin. Kapag hindi kayo sumunod, tatapusin ko agad ang buhay ng inyong pinuno. Una kami susundan. Pangalawa, huwag niyong sasaktan ang mga kasama ko. Pangatlo, ibigay mo yan kay Pakunoda. Teka nga pala, pwede ba ako magtanong sa'yo tungkol dun sa pangalawang hinihiling mo? Bago kami dumating dito, nanlaban yung dalawang bata sa mga kasama namin. Hindi sila mapigilan, kaya nabalian sila ng konting buto. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ano yun? Hindi, nagbibiro lang ako. Walang galos yung dalawang bata. Patawarin mo ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero huwag mo nang uulitin yan.
Ibigay mo na kay Pakunoda ang telepono. Ako! Kartapi, dito ka muna. Ibang klase siya. Mukhang hindi yata marunong tumanggap ng biro. Aray! Ba't niyo ginawa yun? Sira ka talaga. Alam mo namang nakataya dyan ang buhay ng ating pinuno. Oo na. Hindi ko naman alam na ibababa niya yun eh. Isa pa alam kong asar-asar na kayo sa kanya. Naisip kong gantihan na rin siya ng pang-aasar. Hindi ba tamang oras para makipaglokohan sa kanila? Para sa inyo rin naman itong ginagawa ko Hindi na tayo nakikipaglokohan. Ito si Pakunoda. Una sa lahat, ikaw lang dapat ang makakarinig sa ating pag-uusapan. Hmm? Nag-iisa na ako. Nagkaharap na ba kayo ng taong nagngangalang Squara? Oo. Kung ganun, ibig sabihin, alam mo na kung anong kakayahan ng kasama namin si Shinritsu. Tama ka. Mabuti naman. Siguro naman ngayon alam mo na hindi ka pwedeng magsinungaling.